Ayan. So, si Pangheng Kepyas nananakot, no? Tinatakot yung mga miyembro ni Pastor Kibuloy na kesyo daw po pati sila ang mga words na ginagamit, kakamkamin, kukunin ng ating First Lady ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang mga ari-arian daw po, mga kababayan. Kung sakali po, no, hindi ako naghilamos lang, naligo na ako, pero mukhang hindi pa din bagong ligo. Mukhang mabantot pa din, ano? Oh, may nakasampay pa, ayan, may nakasampay pa doon, oh. Tuwalya nung anak ko. Kung sakali po, mga kababayan, umabot sa punto, no? Sabi ni, eto magulo talaga to si Takeru Miyamoto eh. Kailan ba tayo magkikita? Gusto ko talagang malaman kung totoo ang chismis na mas pogi ako sa'yo ng konti. Kung konti lang yan, okay na. Oh, wag lang masyadong madami. Yan, kaibigan po natin yan. Matalik natin kaibigan yan. Dito sa social media, mga kababayan, meron, last time, medyo hindi kami okay ng paniniwala o hindi magkapareho yung paniniwala namin ni Takeru Miyamoto, no? Dahil nga ako talagang iba yung respeto ko kay Inday Sara Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Pero nitong mga etong mga pagkakataon na ito, medyo medyo natatamlayan ako kay dating Pangulong Duterte, no? Dahil do sa mga kasinungalingan at kung ano. So hindi kami nagkaaway o hindi kami bagkus magkausap pa din kami lagi, no? Huwag tayong gumaya doon sa ibang mga vloggers na pag magkaiba na yung paniniwala nag-aaway-away na. Yan yung kagandahan sa aming pagkakaibigan ni Takeru Miyamoto, no? Naging magkaiba yung aming pananaw, bumabanat siya sa mga Duterte dati, hanggang ngayon naman. And ako, respeto sa mga Duterte dati. Wala kami naging eto na. Sagutin muna natin si Alberto Manuel, kasinungalingan ka na vlogger. Dapat sa inyo iban ng YouTube at iba pang social media. Ipaban mo na, Alberto. Baka ipaban pa kami ng iba. At least ikaw ang una. Oh. At least kapag napaban mo kami, masasabi na may bilang ka sa social media, di ba? Kung ganyan pa comment ka lang, wala kang bilang, wala ka pala eh. Wala ka, daig ka nung ibang mga Ipaban mo na kami. At least, ikaw yung nakapagpaban sa amin. Pero pagka ganyan, pa-comment ka, wala kang ginagawa, hindi mo kami pinapaban, wala kang kwentang tao. No? Kumbaga sa nagmamadyong, meron ka lang. Sakit to, meron lang si Alberto, kawawa naman. So ito nga, mga kababayan, no? Kung sakali na umabot sa punto, mga bossing, na talagang kailangan ilitin, no, yung mga ari-arian ni Pastor Kibuloy. Hindi po si First Lady o hindi po si PBBM ang may kagagawan po niyan, mga kababayan. Hindi po sila, no? Meron pong sangay ng gobyerno na kumbaga sila yung kakatawan doon, mga kababayan. Kung mapatunayan na yung mga ari-arian at kung ano-ano pang ibang mga kagamitan nila hindi sa tamang paraan nakuha, mga boss, kahit saan pong bansa ginagawa po iyan. Hindi lang po sa Pilipinas. Kaya wag po kayong maniniwala na siguro ramdam na nila na baka masilip yung kung ano-anong mga illegal, kung mayroon man, no? Kung ano-anong illegal na ginawa o nagawa itong sila Pastor Kibuloy. Kung lang kung. Talaga pong maiilit yan ng Pilipinas. At hindi po, Diyos ko naman, ginagawa kayong engot. Pati po yung miyembro ni Pastor Kibuloy gagawin pang engot. Sabi, kayo, nako, pati kayo, nanakawan kayo ng mga ari-arian ninyo. Ano yun? Ganun na baka eengot ang taong bayan ng Pilipinas? Para kuhanin na lang, bigla-bigla, nang walang dahilan?
o ilitin ng walang dahilan yung inyong mga bagay-bagay. Alam nyo, ina-attract sila, no, ni Panghin Kepias. Ina-attract kayo na magalit kayo sa gobyerno at mag-subscribe kayo sa kanya. Kaya ilang milyon kayo, di ba? Ilang milyon kayo diyan. Oh. Eh nakita ko, nakita ko sa TikTok 3 babae. Isa maliit. Sabi pa nung maliit to, yung parang saya ba yun? Sabi nung maliit, ikaw, kayong dalawa, mag-asawa, President Bongbong Marcos, at ikaw, butod. Eh, yung butod pala, malaki tiyan, ano? Sabi ko, tingnan mo tong tao na to. Itong 3 na to, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Oh, yan po ba yung itinuturo? Sabi ko, yan po ba yung itinuturo sa inyo na ni Pastor? Yung mga ganyang pinagsasabi nyo. Pero in fairness kay ate, parang mas malaki yung tiyan ni ate kaysa First Lady Liza Marcos. Tapos, kung sabi ni Streetwise Takero Miyamoto, yung 3 babae na mukhang Palmolive, ha. Eh, unat na unat yung buhok. Eh, mukhang kakaligo lang. Sabi siguro sa kanila, bago kayo humarap sa camera, maligo muna kayo, ha. Mag-Palmolive kayo, ganyan ba? Good morning, Don Angeles. So, ayun. Di po ba, mga kababayan? Sabi ko, tingnan mo yung mga lumalabas sa mga bunganga nitong mga babae na to. Miski po ako, hindi ako kasapi, no? Na kung ano mga religious group, mga kababayan. Pero hindi ko po sabihin yung mga ganun eh. Galit na galit sila. Kasi demonyo na daw po ang nakaupo sa atin. Eh, demonyo para sa kanila po, mga kababayan. Kasi, nagiging one-sided po sila eh. Isa na lang po yung tinitingnan nila. Ang gusto nilang mangyari, wag litisin o wag umabot sa punto na mapapunta si Pastor Kibuloy sa Senado, paano naman po yung mga nabiktima? No? Di umano. Paano naman po yung mga tao na nagrereklamo? Dahil daw po, namolest siya. Yun yung sabi nila, mga kababayan. Kaya, ewan ko na lang kung ilang, bahala kayo dyan. Kung meron man dito na subscriber o followers na tawag dito, nakasapi doon. I-unsubscribe nyo ako. Wala namang problema dyan. No? Kasi kung magagalit kayo sa akin, kung galit kayo sa akin, walang problema. Okay lang naman po at madami pa ding papalit naman dyan, mga kababayan. Wala eh. Ganon eh. Magagalit kayo sa akin kasi uto-uto kayo. Uto-uto kayo. No? Hindi nyo pinapangarawanan, hindi nyo sinasabuhay yung aral na talagang itinuturo sa inyo na maging patas kayo, no? Hayaan nyo na dapat talagang ang sinasabi nyo dyan, Pastor, sige na, para sa ikakatahimik ng sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na po kami na mga miyembro ninyo. No? Lalo kaming mga miyembro ninyo para po sa ikatatahimik ng lahat. Sige po, pumunta po kayo sa Senado at sagutin nyo po yung mga alegasyon sa inyo. Ganun lang naman po yan eh. No? So yung mga nandito, isasuggest ko, kunyari yung mga nandito po, no, na galit sa akin dahil miyembro sila ng grupo ni Pastor Kibuloy, lumipat po kayo doon kay Maharlika. Ang channel niya po is Boljak TV. Lipat po kayo doon. Mas matutuwa kayo sa mga sinasabi doon po. Dahil doon, sumasabi ng mga jutang ginames, sumasabi ng mga walang ebidensya, ay doon kayo nararapat, hindi po dito. Tayo naman recently kapag ang kwentuhang panghengkeps, hindi na natin kailangan ng ebidensya dito, mga kababayan. Dahil doon po, wala namang ebidensya. Ipinapaliwanag lang natin dito kung ano yung mga sinasabi nila. So ngayon, kung maniniwala kayo, no, kay panghengkeps, na yung mga ari-arian ninyo ay kakamkamin, kukuhanin ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ni PBBM at ni First Lady Liza Marcos, bahala kayo sa buhay nyo. Ma-stress kayo dyan. Ma-stress kayo habang buhay. Isipin nyo lang, naku, yung mga ari-arian natin, kukuhanin ni
ni First Lady Lisa Marcos at ni PBBM. O, araw-araw nyo isipin. Malamang hindi dumadating yung mga panahon na kukuhanin yung mga sinasabing pera ninyo, ayun, nategi kayo sa stress. Si Atty. Topacio, lawyer ni Tebe sa Palpak, puro tatago lang pala pag may time. Naobserbahan ko, mahinahon kang magsalita, sabi ni Ma'am Liz. Gambi Ramirez, good morning, Boss Chief Amo Sir, watching from Western Australia. Walang habas na paninira ni Pangheng Kepyas na yan. Sabi ko nga kayo ninyo dapat nakalimutan ko lang, sasabihin ko dapat. Kap, batiin mo nga si Pangheng Kepyas. Yung mga basher mo, boss, yan. Yung mga tao na ayaw sa kaayusan ng bayan natin. Sabi ni Sir Joel Alejandria. Kung wala naman palang palakasan, bakit kasi hindi humarap sa Senate? Para mapaliwanag din ang side niya about sa accusation. Totoo po. Sabay niya. Inosente naman siya. Running is a sign of guilty, di ba? Yun po. Hindi talaga may iiwasan na isipin ng taong bayan na itong si Pastor Kibuloy ay guilty. Dahil nga po, ayan, kagaya nung kinomento sa atin, running is a sign of guilty daw po, no? Kapag hinarap, okay, kasi ang nagiging palusot na lang po ng mga ipinapatawag sa Senado dahil po kailangan pag-aralan kung ano po yung sitwasyon, bigla na lang sasabihin, nako, hindi ako makaharap sa Senado kasi ang buhay ko ay may banta. Di ba? Sir Edwin Aribe, nandiyan ka na pala, sir. Hello, Boss Amo, sir. Watching from California, USA. Baka dyan po ako dumaan ulit pag-alis ko, no? Papuntang Cayman Island. Narinig ko kay Coach Jarrett ang sabi, flight is an indicator of guilt. Sabi ni Ma'am Milagros from Bawa. Tinatakot niya ngayon, no? Na kesyo daw po yung mga ari-arian nung mga miyembro, no? Ng grupo ni Pastor Kibuloy, iilitin, kukuhanin, etc., etc. Kasi mga kababayan, yun yung way nila para magalit ang taong bayan, no? Para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Which is, kung i-aanalisa mo po yung sitwasyon, imposibleng mangyari yun, no? Hindi po mangyayari yun.